Una magpapakilala ako, sinabi na ako'y isang retiradong general, no? Nag-retire po ako as Brigadier General. Ako'y dating commandant ng Philippine Military Academy noong 2013. Pero ako po'y bumalik sa public service. Nanungkulan ako sa Bases Conversion Development Authority hanggang naging Senior Vice President ako doon. At eventually, lumipat ako sa Anti-Red Tape Authority, no, as Undersecretary. At nag-retire ng pangalawa noong 2022 at the age of 65. Kaya ngayon ako po ay 67 years old na, no? Sabi nga ng aking pamilya at mga ibang nakakausap ko, "Sir, mga retired na kayo. Dapat talagang retired na kayo, namamahinga na." Ginurgur. Hoy. Sabi ko naman, at sabi rin nung mga kasama ko nung retired, no? Yung mga nagsalita kanina. Sabi na namin, no, nag-uusap kami, alam mo, ilang taon na lang tayo dito sa mundo. Lahat naman tayo mamamatay. So, pero sana lahat tayo, may mga wish naman tayo, di ba? Pinag-usapan. Pero sabi ko, kanina iniisip ko, sana unahin na lang ng Panginoon yung wish ni Cara David. Alam niyo na yung wish niya, di ba? Sana mamatay na yung mga kurakot. Mauna na yon, maunahin na lang yung wish ni Ma'am Cara David, no? Anyway, ang ano ko lang, mensahe, sabi namin, no? Yung mga naiiwang years natin dito sa mundo, dapat ang ipapamana natin sa ating mga anak, sa ating mga apo, at yung mga susunod pang henerasyon ay magandang Pilipinas. Ayun, busina, busina! So, magandang kinabukasan. Hindi yung gantong nangyayari ngayon na first time in Philippine history na magkaroon ng gantong korupsyon, no? Alam naman natin na matagal na ang korupsyon. In fact, nung 2013, nung panahon ni Pinoy, nung nauso yung TAP at saka PDAP, no? Yung Napoles years, no? Hanggang ngayon nakakulong si Napoles, no? Noong 2013, anong hatol ng Supreme Court? Unanimous 15-0. Ineclare ng Supreme Court na ang PDAP at saka yung TAP o pork barrel in general ay illegal, unconstitutional. Nakalagay din doon na yung insertion na tinatawag na pork barrel na ngayon ay tineterm nila na amendment ay illegal, no? Illegal yan, sinaad yan sa Supreme Court decision. Pero ngayon maririnig ninyo yung mga mambabatas, sinasabi nila na ang insertion at amendment ay isa. Legal yan, sabi nila. No, hindi illegal yun, no? Illegal yan dahil Supreme Court sinabi. Bakit naging illegal? Dahil yung post-execution, no, nung GAA o yung batas, yung budget, okay, na-i-amend nila yan during the deliberation sa Congress, no, hanggang sa maipasa, mapirmahan ng ating Pangulo. Kagaya ng 2025 budget na tinawag na most corrupt budget in Philippine history. May insertion yun, bilyon-bilyon. Ano ngayon ang naging bawal? Yung during the execution, yun ang sinabi ng Supreme Court na bawal. Once na nakialam yung mga mambabatas, whether senators o congressmen, at itinuro nila, o dito dapat yan sa amin, o may komisyon kami dyan, ganito. Ang sinasabi ko, yung kung ano yung sinasabi sa hearing, no? Lumabas yan, nasa testimony ng mga witnesses. Yun po ang illegal.
yung yung post-execution, no? Yung kumbaga, ang role kasi Walang signal. ng mga lawmakers Pag nilalapit yun, nawawala during signal. the deliberation ng budget. Okay yun, no? Hindi yun illegal. Kaya sabi nila hindi illegal ang insertion. Wala na signal? Agay. Pero in reality, sa totoo lang, wag na tayo Ano, akin yun? magplastikan. Sa Yeah, yaman na. execution, doon Pulutin nagkakatalo mo pa? yun. Nawalan na siya ng signal. Yung mga district engineer Nawalan na siya ng na signal. mga appointed, of course, ang nag-a-appoint niyan, Yes, Miss. yung mismong Nandito ngayon. secretary ng DPWH. Pero, Pero ginorgor tayo. tinuturo yan ng mga mambabatas kung sino ang dapat Si ilagay. ano, Dahil yun ang connection nila doon. So yan po. baka may jammer yan. So napakinggan nyo naman yung sa hearing. Ang gusto ko lang ipaabot na dapat sa atin tayo, mga Pilipino, ay magkaisa. Kaya po tayo naka kulay brown o kayo manggi. Dahil lahat po dito welcome. Regardless of your political affiliation, whether galing ka sa dilaw, sa pink, sa pula, sa green, Pilipino tayo, iisa ang kulay natin. Hindi tayo magtatagumpay kung tayo'y watak-watak. So, dapat magkakaisa ba tayo? Yes! Sama-sama ba tayo? So, yan po, no? Ngayon, may gusto lang akong ibasahin sa inyo. Kasi nung period na nandoon kami sa Kongreso, no? 3 days kami doon, no? Magkakasama kami niyan, nila Colonel Betran, nila Captain Ray. Pahinga minsan, uwi ako sa bahay. Napakinggan ko yung kanta na Bulsa. Yung mga mahilig sa inyo sa music, I'm sure na napakinggan nyo to. Yung kumbaga, rap, no? Rap ito. Si Justin, ang pangalan Justin, no? So, na-inspire ako. So, nung habang nakikinig ako, nung gabi na yun, nakagawa ako ng isang tula, then the following day, nakagawa ulit ako, no? So, babasahin ko ninyo to, dahil ito ay may mensahe. Itong tula na ito. Dali lang, ha? Itong isang tula, ang title nito ay Kilos Kabataan, Kilos Pilipino. Nadami po kayo dyan. Yes, may Babasahin ko sa inyo. meron pa daw. Ito yung unang tula na ginawa ko nung gabi Matulog. habang pinapakinggan ko. Ano daw? Utos ng Diyos ay huwag kang magnakaw. Yes, ito na. Mahigpit na batas din ito ng ating pamahalaan. Ngunit ating gobyerno ay punong-puno ng kalokohan sa pamumuno ng politikong sagad ang kasakiman. Interes ng taong bayan ay kanilang pinabayaan. Inunay pansarili at ninakaw ang kaban ng bayan. Sa flood control projects, sila'y labis na nagsisiyaman pagkat 25% at higit pang kickback ang nakalaan. Lubog sa baha, baon sa utang, taong bayan ang nagdurusa. Pero mga buhaya sa Kongreso'y people's money ang tinatakasa. Pababayaan pa natin
Mga politikong ganid ang maghari. Gising laban mga Pilipino at itama ang mali.